Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at muli po tayo mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon sa katagumpayan ng ating ginagawa sa pangaraw-araw nating pag-share ng Word of God dito sa ating daily devotion. At ang aking pong isi-share ay dito po sa Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 3 po. At ang aking pong babasahin at sinasabi nga po sa talatang ito, ang masaganang lupain. Sundin ninyo mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo. Ngayong upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo ng tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat, at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 6 to 9. Verse 6 to 9. Kaya matatakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat kayo dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol ng kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon na hindi kayo magkukulang sa pagkain o anumang pangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 8, verse 7 to 8. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain ng mga bakis ng tubig, na mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo at ng sibada at ng puno ng ugas at ng mga puno ng igos at ng mga granada, lupain ng mga puno ng olibo at ng pulot. Amen. Babasahin ko Deuteronomy chapter 8 verse 9 to 10. Lupa na kakainan mo ng tinapay na di kapos, na walang makukulang sa iyo roon. Lupa na ang mga bato ay bakal, at ang kaniyang mga burol ay makukunan mo ng tauso. At kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kaniyang ibinigay sa iyo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 8, versikulo 10 hanggang 12. Ito pong nakasulat. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ingatan niyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos, at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirhan. Ayun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 8 verses 13 to 14.
at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmalaki. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Good evening po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Deuteronomy chapter 8 verses 15 to 17. At ang sinasabi, He led you through the vast and dreadful wilderness, the thirsty and waterless land, with its venomous snakes and the scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had ever known, to humble and test you, so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang ating pagbabahagi tatagpang sa Deuteronomy chapter 12 verses 29 to 32. Sabi dito, babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa paalala ng Panginoon na wag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami tayong mga na-idolize, hindi lamang po sa mga dating gusto natin mga reliyon, Katoliko, na sorry po may yung mga rebulto, yung sa mga ganoon nagawa sa bato, sa kahoy, na nagsisilbing iyon ang larawan ng Diyos doon, sa dating mga sa ating mga pinagistang reliyon dati, so ganun din yung mga tao rito, na sa lugar na papalitan ng mga taga-Israelita ay mahigpit pinaalalahanan ng Panginoon yung huwag sumamba doon sa Diyos-Diyosan, sapagkat isa lamang po ang ating Diyos, at ang ating Diyos doon at yun ay isa, at yun ang ating creator, wala tayong ibang dapat sambahin kundi ang Diyos lamang, Kaya sabi ito, kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh, mga tao sa lupang iyon, at kayo na ang nakatira roon, huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain, na talagang paano nga po, di ba, mula pa sa Ehipto hanggang sa patungo rito sa lupang pangako ay ginagabayan sila ng ating Panginoon. Kaya marami na silang pinagdaanan, at alam ng Diyos kung bakit lagi siya nagpapaalala sa mga taga-Israelita sa pamagitan ni Moises, ay napakatigas ng ulo nila, parang tayo to, nakalagpas na sa ating mga pagsubok na malapit na lumalalim na, pero bumabalik pa rin gano'n ang tao, napakahina, kaya mahigpit na ipinapaalala, yung mga kahinaan, hindi lamang sa pagsamba, maraming Diyos ang ating tao. Sabi nga, kung nasaan ang iyong puso, yun ang iyong Diyos, Kung ikaw ay nakatingin lagi sa pera, kahit na yung araw na para lang ipahingay mo ay pag-overtime mo pa, tipo ba, parang hindi ang Diyos ang binibigyan mo ng kalugod-gudong, kundi ang iyong sarili, sapagkat ang puso mo ay nakatuon doon sa mas nakakahigit na sa Panginoon, sabi pa rito, huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila, baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. So ganun, paalala muli, paano nga, huwag nang alamin pa kung paano sumasamba pa, kasi merong kasi pag nalaman mo pa yun, maaring magbigay pa uli ito sa ng distraction, pagbabagong isip mo, pagbago ng paniniwala mo, samantalang lumalalim ka na, malapit ka na para
mas lalo pang lumalim. Pero dahil nga minsan mahina tayo, kaya lagi tayong pinaalalahanan, no? Pinaalalahanan tayo ng mga salita ng Diyos. Yung mga salita ng Diyos ay lagi nagbibigay sa atin ng katuruan, no? Para tayo maituwid. Tapos sasabi pa rito, huwag ninyong gagawin kaya ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsunog ng kanilang anak bilang handog. So noong mga panahon na yun, no? Pati ang mga anak ay inihahandog, di po ba? Walang ibang dapat magbigay ng kautusan kung paano sambahin ang Diyos, kundi ang Diyos lamang, no? At sobra na yun, no? Sobra na, walang respeto na, at hindi na kumikilala sa ating Panginoon. Yung mga dahil sa Diyos-Diyosan ay papatayin, no? Sa pamagitan ng pagsunog para lang ialay din sa Diyos-Diyosan yung buhay ng kanilang anak, na hindi naman iyon ang tama, no? Kaya yun ay pinapaalala sa atin, no? Sabi pa rito, sundin ninyo mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan, ibabawasan. Yun po talaga. Kasi nga po, paminsan, no? Papansin natin paminsan kung ano lang ang yung yun lang ang binigay na instruction paminsan na kakasalungat, na wawala, no? Dahil nga talagang hindi maiiwasan paminsan pag isinalay mo yung isang salita, no, nadadagdagan to o ito naman na nababawasan. Tsaka sa ngayon, hindi lang po yun, no, kung ano lang, ang Bible ay guide natin para may tuwid yung ating paniniwala, magbigay sa atin ng tamang direksyon sa paniniwala at patuloy na pong buhay. Pero dahil nga paminsan, no, may mga taong sumusobra na yung dunong nila, gusto nila lagpasan ng karunungan ng Panginoon, binabago nila yung mga kautosan. Kaya ano lang po, dapat po diretso lang tayo, huwag tayong lilito, no? At kung tayo binago na, don't turning back po. Maraming salamat at God bless po.